lumabas na kanyang ano, kanang bulaklak oh. So itong kahon na ito ay nahuli na tayo kasi i-dressing natin to sa what's up mga kabiyansil? Magandang araw sa inyo. Ngayon ay araw ng Biyernes, pizza 12 ng Hulyo. So dito tayo sa aming para i-dressing natin tong ating ang palay. So ngayon ay dito kami sa palayan namin para i-dressing natin. So ngayon mga kabiyansil, panoorin ninyo hanggang dulo para matutunan talaga ninyo kung paano ba tayo mag-dressing ng palay at mga ilang araw ba tayo mag-dressing galing sa abono natin ng unang pag-abono o galing sa pag-una nating pagtanom, pag-transplant natin sa humay, mga ilang araw ba, kasi ito ay tapos ko na itong inabunuhan ng unang abono, yung galing sa pag-transplant, nasa mga 10 araw linagyan ko ng abono, yung puting mga kabiyansil ba. So ngayon, mag-dressing na tayo. Ano ba ang mga palatandaan na yung humay ay pwede na nating, yung palay pwede na nating dressingan? Ito mga kabiyansil, tingnan ninyo ito ito. Buntis na siya mga kabiyansil, buntis na siya buntis na siya, mayroon pang kuol dito kita ninyo, buntis na siya kita ninyo. Ang sinabi ko, itong humay na ganito ay tinanim namin to ng mga Mayo 20, so nasa 52 days na ito mga kabiyansil. So 52 days, so nagbuntis na siya mga kabiyansil. Ito ang palatandaan natin kapag mag-dressing tayo ng humay. Kita ninyo? Buntis na buntis talaga. So kailangan nating lagyan ng buntis. Buntis na siya. Nakita na yung kuan niya. So 52 days or 50 days pwede nating mag-dressing ng palay. So ngayon mga kabansil, i-dressing natin, tapos yung dumaloy na tubig mga kabansil, kailangan nating takpan natin para yung dito hindi maubos yung tubig. Kasi kapag maubos yung tubig, tapos dinagyan natin ng abono, baka sipsipin lang ng araw yung abono. Ito kailangan natin takpan to para dili maubos itong maubos itong tubig. So pag abono natin, di siya maubos pag lagyan natin abono. So madali siyang mag-upiktar mga kabayansil. So nito ngayon mag-abono tayo. Rito mga kabayansil, ang masabi ko nga, hindi tayo mahuli ng di tayo mahuli kapag maulihi tayo ng maulihi tayo ng dressing. So kapag mayroon ng lumabas na kanyang bulak, ay di na pwedeng dressingan mga kabensil. So ngayon ay tamang-tama itong pag-dressing natin kasi buntis pa siya mga kabensil. Kita ninyo. So ang masabi ko ang masabi ko sa inyo, na huwag tayong magpaulihi at huwag tayong mag-una. Kasi kapag mag-una tayo, hindi pa buntis, dressingan na natin, ay sayang yung abono. Hindi naman sayang, pero mag-abono tayo ulit. Kasi nauna tayo ng pag-abono. So ito ay 52 days. So kapag doon pa tayo sa 40 days,
So hindi pa nagbuntis itong palay natin. So kailangan na kapag mag-abono tayo ng dressing ay tingnan natin yung palay na nagbubuntis na. So binilang natin yung galing sa pag-transplant ay nasa 52 days na kasi July 20 ko to tinransplant nila sa aking asawa. So ang resulta ay 52 days nagbuntis na siya. So ngayon mga kabansil, i-dressing na namin yung humay, kapalay. Tingnan natin mga kabansil. Ari dyan. So tingnan natin mga kabansil. Ay, nagina na. Mahulukas pa na ito. So, ito alam natin na lumabas na kanyang kanang bulaklak. So itong kahon na ito ay nahuli na tayo kasi i-dressing natin to sa nasa mga 8 ng July, pero kasi alam niyo na nag-buy-and-sell tayo, pumuntahan man tayo ng Bakong at yung sa Kabangkalan gahapon. So nahuli kami ng kaunti. Naulihi kami ng kaunti. So pero hindi marami yung lumabas na yung bulaklak ng kabansil dito. Hindi pa Hindi pa lumabas dito. So dini pwede but nga. Dito na lang kasi una tong tinanim, una tong tinransplant sa aking asawa. Nagsahod lang kami ng mga tao. So ngayon dito mga kabansil, ito. Buntis na buntis. Kita niyo, buntis talaga buntis siya buntis na siya So dito mga kabansil, ang abono na ginamit ko ay ito Ito mga kabansil Ito ang abonong ginamit ko. Urea, Amigo Planters urea 4600. So mayroon siyang nitrogen at mayroon siyang phosphorus at mayroon siyang potassium. So yan ang ating i-dressing mga kabansil. Ito kita ninyo 46%, 0%. So mayroon siyang nitrogen, phosphorus at potassium. Yan ang iabono namin mga kabansil sa dressing. So noon galing sa pag-transplant namin ay ang aming linagay na abono ay yung triple 14. Yung triple 14 ba mga kabansil? Galing sa pag-abono namin, galing sa transplant ay mga 10 araw. Linagyan namin ng triple 14. So ito dressing na ito mga kabansil. Dressing namin to urea. So pwede na mag-abono tayo na tinakpan natin yung kanyang ilang daluyan ng tubig ba para hindi lahat na mga daluyan ng tubig ay tinakpan natin para yung abono hindi mapunta sa ibang kahon at dito lang sa kahon na ito. So ang mayroon pang tubig dito mga nasa mga 2 meters lang galing ng lupa 2 meters lang 2 inches. 2 inches. 2 inches lang mga kabansil So ito mag-abono na tayo. Mayroon pang paraan paano i-abono natin mga kabansil. Ito yung hinakop mo ganyan. So hindi natin bitawan lahat, kaunti-kaunti nating binitawan tulad dito ganito ang abono. Hindi natin bitawan, hindi ganito mga kabansil, hindi ganito yung isang hakop ay kaisa mo lang ganito.
Hanggang mga katatlo mga kabansil. Oh. Ganito ang pag-abono. Oh. So, kita ninyo? Hindi lamang kay nag-buy and sell kami hindi lang kay nag-buy and sell kami, gumawa rin kami ng mayroon kaming uma katulad nito. So wala kaming pahinga mga kabensil kasi gahapon ay galing kami ng Kabangkalan. So ngayon wala naman kaming biyahe. Wala naman kaming biyahe ngayon, so dito naman tayo sa uma. So ngayon mga kabansil, kailangan na Kumbinex Raje, pilang na gila na mo korta? 100. Kulang na. Pilang na Kumbinex? Kumbinex o Kupramil na akan hagmas nga kong kakilo 5. So hindi lamang kay nag-buy and sell lang tayo ng ayop mga kapansil, wala tayong pahinga araw-araw, mayroon tayong ginagawa. Kasi kang mag-buy and sell ng Huwebes, tapos Sabado, tapos Linggo, Martes, pahinga, pero dito sa uma punta. Ito mga kabansil. A few moments later. So mga kapansil, kita ninyo ito, naulihin na kami. Dapat ay i-dressing natin to noon pang mga yung pizza utso. So kasi pumunta kami ng Kabangkalan gahapon at sa Linggo at Lunes ay dito kami sa Bakong. So ngayon walang biyahe, dito nakadressing na tayo mga kabansil. So kita ninyo ito ay una tong tinanim sa nila. So nakita nyo yung humay unang tinanim. So una siyang nagbuswak. Ito mga kabansil dito sa kabila So maliit lang ang unang nagbuswak mga kabansil. So ang ito kita ninyo hindi tayo nahuli ito ulihi tayo dito kasi una tong tinanim. Walang problema mga kabansil kasi mga ilang araw man lang tayo na ulihi.
So mga kapensil, ganito mag-abono oh. Yung isang ganito ba, mga kalima mo ubusin yung nasa kamay natin. Ito oh. Para ma-broadcast talaga siya dyan sa humay. Dili katulad ng ganito mga kapensil oh. Ang ibang mga abono ay kaisa lang ganon. Pero ito ay ganito talaga ang pag-abono. So Para pantay. para pantay yung abono. Pero pantay lang kasi ito mga kapensil, kasi inabunuhan natin na may tubig, tinakpan lang natin yung mga daluyan. Pantay ito kasi mayroong tubig. Kita ninyo ito may tubig siya kita ninyo may tubig siya Padol dai. May tubig siya mga nasa mga 2 inches. 2 inches? Nakita na ni nagsakit. So, Mayroong likit. Hindi problema. Normal lang yan. Hindi problema. so ito mga kabayansel, ito mga galing ngayon sa pag-dressing namin ay mga 3 araw ay opiktar na yung abono. So kailangan naman nating i-spray natin siya kasi Mayroong tanda. parang pagkatapos natin i-abono ay pag ipikto na ang abono, so kailangan nating isprayhan naman ng pang pesticide yung pangmatay ng mga piste ba mga kabansil. So ito mga kabansil, Uy, may tao-tao sa umayan. Kirkra. kanang tunga na imo nang giko na? Labayan ako na ikartisa. Anay, wag gina dugway. Uy, dilabayan ako. Tungod na may bato. Ako gabunga. So kailangan nating lagyan ng pesticide sa mga galing ngayon mga 4 na araw or 3 araw kasi para yung itong palay basta baka maabunuhan natin ay mabango yung kanyang mga mabango yan. So kailangan mabango yan sa mga piste, yung mga insekto ba mga kabayansin. So kailangan natin pagka mga 3 araw or mga 4 pwede natin i-spray na ito. Palaya ni Boss Peter ay mayroong tanda na mayroong uod. Ay,
ilalim ng balayan. Tao-tao. One eternity later. Shout out muna tayo kang Farmboy TV, Janrel Baho, Pandamak, Clint Vlog, Ray Tanoan, Juso Monterico Ruanto, kang Sir Dani Podadera. Shout out sa inyo mga kabensil. At sa mga Abuli pamili, Libaton pamili, Pahayahay pamili, shout out sa inyo. So, ngayon ay mag-umpisa na tayong sa aking episode na tungkol sa palay. Ganinang umaga, nasa 6 AM ay pumunta ako sa palayan namin. So ang nakita ko ay yung humay mga kabansil, oh. Kita ninyo ito, buntis na. Buntis na talaga. So, kita nyo itong dulo sa may dulo, oh. Wala nang so buntis talaga yung humay. Sa katunayan, nagkuha ako ng sample dito para makita talaga natin na buntis na yung palay natin. So ito, oh. So nagkuha ako ng sample. Oh. Oh. Buntis na talaga at hindi pa lumabas kanyang dulo ng palay. So ang ibig sabihin mga kabansil ay kailangan nating i-dressing yung palay. Top dress tayo mga kabansil kasi ito ay itap dress natin kasi yung palay ay nasa mga 45 to 50 days. Kailangan talaga na 45 galing sa pag-transplant ay top dress natin, pero hindi naman ako naka-top dress kasi alam naman niyo nagbayan sila ko. Gahapon ay pumunta kami sa Miyerkules pumunta kami ng Kabangkalan. So gahapon kami nauwi dito. So ang sinabi ko sa inyo na itong palay top dress natin, pero ngayon kasi hintayin natin na matuyo na kanyang dahon. Kasi kag maglagay tayo ng pataba na top dress yung abono ay kapag mabasa yung kanyang dahon ay yung abono ay baka kumapit dito, baka masira yung dahon ng palay. Kapag mga abono tayo na maglagay tayo ng abono na babasa yung kanyang ito ba, leaves niya, yung dahon. So hinintay natin mga kabensil hanggang mga 9 AM. So mabuti na hindi na umuulan at wala ng mga yamog bitaw mga kabensil. So dinresingan namin kasi itong palay ay nangailangan talaga ng dressing. Itong palay na ito ay galing sa pag-transplant ay nasa 50 days. So ang similya na ito ay 1 toto, RC 1 toto. Galing ng Kanlaon. Ito binili ko mga kabensil. Itong palay na ito kailangan nating i-top dress kapag ganito na lumabas ng kanyang uhay ba mga kabensil. Tulad nito ay hindi natin pwedeng i-top dress kasi masira na yung humay. Pero ang sinabi ko na huwag nating pangunahan yung humay. Kailangan mag-top dress tayo na ganito ang kanyang sitwasyon na. Oh, ganito na. Mayroon na nagbuntis na siya ng kanyang palay. Sa Bisaya, nagbusog na siya. Oh, ito, nagbusog na siya. Pero kung maulahi tayo mga kabensil, kapag lumabas na i-dressing natin ay hindi na pwede mga kabensil kasi nakalabas na ang kanyang bulak, yung kanyang uhay. Di na pwedeng i-dressing kasi baka masira. Pag haboy natin ng abono baka
matamaan yung mga bulak niya. Kasi ito may mga bulak ito sa kanyang malo ba mga kabensil? Sa Bisaya, malo. So mga kabensil, ang sinabi ko na huwag tayong mag-una na mag-dressing na wala pa ito. Huwag tayong mag-una na mag-dressing na wala pa ito nakabuntis. Kita ninyo, buntis talaga. Kasi dito ang dulo, makita natin na wala ng salingsing ba? Kita natin ang dulo. So buntis siya, buntis yung humay. So kung mag-dressing tayo, mag-top dress tayo ng hindi pa nauli tayo, kasi pag din-dressing ko to mga 50 days kung nasa 45 to 50 days. Pero kung mag-dressing tayo na 35 days pa, so dumalaga pa siya. So hindi pwedeng i-dressing. Kasi dito sa amin ay dalawa lang kami mag-abono, kasi alam namin yung lupa ay mataba. Mataba kasi bangbihira lang naming taniman ng palay, kasi nag-buy and sell kami. So alam namin na mataba yung lupa, kasi parang ang kanyang humay ay madali lang lumaki. So kinuha ko to para makita ninyo na yung ating tinanim, yung tinransplant sa aking asawa, nagsahod lang kami ng tao na buntis na talaga yung humay. At sa sunod na araw mga kapensil, tingnan ninyo ay mag-spray naman tayo. Kasi ang palay na tapos natin nilagyan ng pataba ay kailangang galing sa lagay natin ng pataba ay nasa mga 3 araw ay kailangan nating i-pesticide naman. Yung i-spray natin, sprayhan natin ng pesticide para, kasi yung palay na bagong linagyan ng pataba ay mabangaw yan sa mga piste na nasa kanyang palayan. So mga kabayansil, sana mayroon man kayong kaunting matutunan sa aking vlog na sa pagtanim ng humay ay dapat mayroon tayong mayroon tayong kaalaman, kasi kung wala kayong alam sa pagtanim ng humay, sayang mga gastos mga kabayansil. Kapag alam ninyo, mayroon namang seminaryong taga-DA, pero ang sabi nila ay mag-abono tayo ng galing ng sa pag-transplant ay 1 week. So galing sa pag-abono natin ng unang abono ay 15 days ay abono naman. Tapos 30 days abono naman. So 45 days abono naman. So hindi pwede mga kapensil, kasi baka maubos yung, kung mayroon namang ibinigay ang Panginoon na maani natin, ay baka maubos sa gastos ng gastos. So dalawa lang kami mag-abono. Una yung galing sa pagtanim, pag-transplant ay mga 10 araw ay abonuhan na namin yung unang abono. So hinintay namin na 45 to 50 days ay magbuntis na siya. Ganito ang resulta, 50 days na or 52 days na, kasi ay dapat 45 to 50 natin ay top dress. Pero alam naman ninyo nga kahit saan lang kami pumunta, yung mamili ng hayop. Kapon galing kami ng Kabangkalan, tapos pagka Linggo, Lunes ay pumunta kami ng Bakong, at Sabado punta kaming Bloke. So ngayon lang ay Biyernes, wala kaming biyahe. So yan ang masabi natin na wala talaga kaming pahinga mga kabansil. Galing ng paradahan, pagkabukas walang biyahe, dito naman kami sa aming uma. So
sana mayroon kayong matutunan sa aking vlog. At sana mayroon kayong natutunan kahit kaunti na lang. Kasi itong aking vlog ay para malaman ninyo kung paano ba tayo mag-alaga ng palay. So, dito na lang ako. At sana i-subscribe, i-like, i-comment, i-share sa inyong mga kaibigan para updated naman kayo sa aking mga i-post na mga vlog. O, dito lang ako mga kabensil. Good luck mga kabensil.